Chapter 6. Hayaan mong tulungan kitang mapadali ang pag-iisip mo. Tumayo si Mark. Nagwala na naman ang dibdib ni Nerissa sa antisipasyon at excitement. Siguradong kilos na lumigid sa gawin niya ang binata bago hinawakan ng kanyang braso. Pinatatayo siya. Nang makatayo ay naging napakabilis na ng lahat dahil namalayan na lang ni Nerissa na inaangkin na nito ang kanyang mga labi. He kissed her full, deep, and with a promise of heaven, a promise of pleasure she had never known before. He delved into her mouth, ang dila ay naglalaro, nananaliksik sa loob ng kanyang bibig, tinitikman ang tamis ng bawat sulok. Nerissa melted against Mark's expert lips. She lost herself in the sweet pleasure of his mouth. Tuluyan na siyang tinangay ng pagnanasang matagal na niyang inaalagaan para sa lalaking ito. Hindi siya nagpatalo at ibinalik ang kapangahasan nito. Labi sa labi, dila sa dila. She drank into his mouth like she was trapped in a desert, and it was the first oasis she had ever seen. Kumapit siya kay Mark na parabang kumakapit para sa kanyang buhay. Uhaw at mapaghanap si Nerissa. Ang mga kamay niya ay sumasabunot sa buhok ng binata. Sumagap ng hangin si Mark bago bumaba sa kanyang leeg. Ang mainit na mga labi nito. Humahalik, kumakagat, sumisip-sip. She threw back her head and moaned. Nalulunod na siya sa sensasyon sa pagnanasang nakalukop sa kanyang katawan. The desire and the passion were unimaginable. Lalo yung tumindi ng sadyain ng binata na idiin ang ibabang bahagi ng katawan sa kanyang katawan. She felt the heart swell in his groin. He was hard, fully aroused. The sensation of feeling him hard from her was more arousing. Lalong nawala sa sarili si Nerissa nang kubkubin ng mainit na palad ni Mark ang kanyang dibdib at pisilin. May suot pa siyang damit at bra pero tila kuryenteng nanunulay ang init. Nakakabaliw, nakakalunod ang pagbaha ng sensasyon. Mark, ungol niya. Iniwan ng hindi mapakaling mga kamay ang buhok ng binata at alamang patutunguhan ang bumaba iyon sa garter ng short nito. Desire was pulling even more in her stomach. Her own body was steaming, rolling in mass of sensation. Patuloy na nagiinit ang kanyang dugo. Sa kabila ng lamig ng panahon ay nagiinit ang pakiramdam niya. Napakainit. Hahawakan ni Nerissa ang alaga ni Mark nang marinig niya ang pagkawasag ng mga plato sa sahig. Kasunod noon ay ang marahas na binuhat siya ng lalaki at iniupo sa mesa. Ibinuka nito ang kanyang manghita at pumaloob doon. Breathing unevenly, he held her gaze. Punong-puno ng pagnanasa ang mga mata. Nag-uumapaw ang hindi matatawarang init. Ganon din si Nerissa. She was losing control. Should we slow down? Habol ang hininga na tanong ng binata. Pagama ng mga mata ay nagmamakaawa. No, please tell me we shouldn't stop. No, ayaw niyang tumigil. Basang-basa na si Nerissa. Ang kanyang kuntil ay nanginginig. Her hungry gaze was craving for penetration. Sensitibo at matigas na ang mga dunggot ng kanyang dibdib. With just his heated stare, a frisson of pleasure ran throughout her body. Nagpapantasya siya sa ganitong sandali sa piling ni Mark. Nagtatanong kung ano kaya ang pakiramdam ng katawan nito laban sa kanyang katawan. Kung ano kaya ang pakiramdam ng kamay at ang mga labi ng binata sa kanyang katawan. Tinaklot ni Nerissa ang damit ni Mark at nagmamadaling itinaas paalis sa katawan nito. Hindi tayo titigil, sabi niya. Tinulungan siya ng binata. Hinitya sa kung saan ang damit nito. Risa, he murmured, husky with passion. Itinuon niya sa mesa sa bandang likuran ang kanyang mga palad at ibinagsak patalikod ang ulo habang si Mark ay abala sa pag-aalis ng mga butones ng kanyang blouse. And then he suddenly became impatient dahil marahas na hinaklit nito pabukas ang kanyang damit. Nagtalsikan ang mga butones. She laughed and helped him ease her own bra. Bibilan na lang kita ng bago. Humina ang boses ni Mark nang matunghayan ang kanyang katawan. Lumunok ito, sunod-sunod. Lalong naging makamundo ang kislap ng mga mata. Itinipon ni Nerissa ang kanyang buhok patalikod. She felt so proud. That look in his eyes gave her so much pride. Bakit hindi hahanga ng gano'n ang binata? Her breast,
were round and firm. Nagmamalaki ang matigas na tampok ng lunggot. Flat at toned ang kanyang katawan. Titingin ka na lang, tukso niya. Ang kanyang mga binti ay pinalibot sa pang-upo ni Mark at hinapit ito. Pagkatapos kagatlabi at mapanukso ang tingin ay binaba niya ang short ng binata. She let herself totally loose. Walang inhibition, walang limitasyon. Nakatingin kay Mark na kinukubkob ni Teresa ang isa niyang palad sa malaking umbok na alaga nito. Nahigit ni Mark ang hininga. Risa, ungol nito. Nakagat ang labi nang marahang haplusin niya ang umbok. Mas naging pangahas siya. Dinaklot ang umbok at pinisil. Nagresulta yun ng maigting na ungol mula sa binata. Napangisi siya. Enough. Anito. Napapikit si Nerissa nang dumampi ang mainit na palad ni Mark sa kanyang hinaharap. Nang tuluyang kumubkob at pumisil iyon ay hindi na niya napigilan ang pag-ungol. Mark, kagatlabing usal niya. Pinagpapawisan na ang kanyang katawan at nag-iinit. You are beautiful. Anas ang binata bago yumukot isinubong isang dunggot sa kanyang dibdib. Napaungol na bulala si Nerissa sa pagbaha ng sensasyon na dulot ng paglalaro ng dila ni Mark sa kanyang hinaharap. Hindi na niya napagtuunan ang alaga nito dahil nalulunod na naman siya sa sensasyong dulot na ginagawa ng binata sa kanya. Sinisip-sip niya yon at pinapaikot ng dulo ng kanyang dila doon. Ang tumatayo at naninigas na korona niya. That was it. Ito na ang katuparan sa kanyang pagpapantasa niya kay Mark. Sweet and passionate lovemaking. Tuluyan ang isinurrender ni Nerissa ang sarili. Yakap ang ulo ng binata habang inilapat niya ang sariling katawan sa mesa at tuluyang humiga. Risa, sambit ni Mark. Bumaba ang halik niya at unti-unting naglakbay ang mainit na mga labi ng lalaki patungo sa kanyang tiyan, sa kanyang pusod. Naiarko ni Nerissa ang katawan. She was drowning in the lake of pleasure hanggang sa maramdaman niya na hinuhubad na ni Mark ang kanyang short, pati na ang panty. Niangat niya ang pang-upo para tulungan ito. Mark groaned gruffly. Basang-basa ka na. Ready ka na. Hindi lang siya handa rito. Kailangan niya ito. Mark dropped his face to her wetness. Nilanghap siya ng binata. Ipinikit ang mga mata at ninamnam ang nalanghap. Para itong umaamoy ng isang vintage wine. Ninanamnam ang sarap na yon bago tuluyang inumin. You smell so good. Maigting na wika ng binata na magmulat ang mga mata. Talaga nagiinit na siya. So good. She held her breath when Mark's tongue was already there. Napapaungol siyang iniarko niya ang kanyang katawan. Naghanap ng makakapitan ng nangangati niyang mga kamay. Napahawak siya sa gilid ng mesa ng kanyang ulunan. Mark. Hindi mapigil ang ungol ni Nerissa ng dilaan. Sipsipin ng binata ang bawat sulok ng kanyang perlas. Yes. Yes. Tila ice cream iyon na sa bawat pagtikim ay lalong nagiging pasarap. Gagamitin siya ni Mark para malimutan si Teresa? Well, it was a win-win situation. Hopefully kasi sa totoo lang ay mas pabor pa sa kanya ang mangyayari. May pagkakataon siya na isakatuparan ang kanyang mga pantasya. Samantalang ang binata ay walang kasiguruhan kung talagang makakalimot. You taste so good, Risa. You taste heaven. He plunged his tongue again. He licked every juice that swamped her heat. He licked every single cream and every salty tongue that covered her feminine folds. The spasms in her body was tremendous. Mark. Pulalas ni Nerissa sa nararamdamang init. Halos mapugto ang kanyang hininga. Dinala niya sa kanyang bibig ang isang daliri at kinagat yon dahil ang mga ungol ay nag-uunahan sa kanyang lalamunan. She had never been this loud. O marahil ay umuungol siya dahil sa matinding sensasyon at sarap na idinudulot sa kanya ni Mark at walang ibang nakapagdulot niyon sa kanya. Tanging ang binata lamang. Mark, please. She begged. Hindi na makayanin ni Nerissa ang patuloy na paglalagablab ng apoy sa kanyang katawan. At pakiramdam niya ay tuluyan na siyang masisiraan ng bait kung lumipas pa ang ilang sandali at hindi pa siya nito tuluyang angkinin.
Her mouth was watering. She badly needed that hot erection inside her now. Mark, please. What? Inside me now. Walang pasensyang sabi niya. She couldn't take it anymore. Gusto nang ipasok nitong alaga nito sa kanyang kaloob-looban. She needed him desperately. Gusto niyang maramdaman ang katigasan nito sa loob ng kanyang init. Gusto niyang punuin siya ng mainit at nangangalit na alaga nito. Gusto niyang maging isa ang kanilang mga katawan. Napamura si Mark. Frustrated. Hindi may pagkakalaan desperasyon sa tinig nito. I'm sorry, Risa. Anong sorry? Bulalas niya. Gustong maghurumentado sa hindi magandang idea na pumapasok sa kanyang isip. Huwag sabihin, bibitinin na naman siya nito. Wala kasi akong proteksyon eh. Hindi kasi ako tumitira ng hindi gumagamit ng ganon. Sa bunot ang sariling buhok na lumayo si Mark. Since Teresa, at nung may nangyari sa atin nung gabing yun, wala ka namang ginamit ng proteksyon ah. Gusto niyang isinghal sa binata. Naupo siya. Sinong may sabing kailangan natin ng proteksyon? Sabi niya. Biglang nalaki ang mga mata ni Mark na parabang may naalala. Oh my goodness, kagabi. Itinago ni Nerissa sa pagtawa ang pagkailang sa nararamdaman. Binitin siya nito kagabi. Pagkatapos ngayon ay ganun ulit. Mark, I'm safe, okay? Nagpapaturo ako ng contraceptive. Siniguro kong ligtas ako kung sakaling mag-init ako at gusto kong magpatira sa isang lalaki na hindi gumagamit ng proteksyon. Inis niyang sabi bago bumaba ng mesa at pinagdadampot ang mga kasuotan. Nang hindi makita ang iba ay inis na nag-walk out patungo sa kanya silid. Risa, wait! Paghabol nito. Nerissa! Naabutan siya ni Mark at hinawakan ang kanyang braso. Ang sunod na namalayan ni Nerissa ay buot na siya ng binata sa mga bisig nito. Sorry, ikaw lang kasi iniisip ko. Sabi nito bago muli siyang kiniyumos ng halik. The burn was there, icy and hot. Lightning quick and torturously slow. Nagpapilit si Nerissa at naging matyaga naman ang binata. Please, sweetheart. He kissed her gently, waiting for her respond. And he succeeded. Muling sumamburot ang kanyang pagnanasa. Ang sunod niyang namalayan ay inihiga na siya ni Mark sa sofa. Muli nitong pinaliguan ng halik ang kanyang katawan. Mark, paungo na sambit ni Nerissa. Hindi mapigilang iarko ang katawan. She opened her legs wider. I can't hold it anymore. Sabi nito bago iniarko ang katawan para mailabas ang alaga mula sa brief. Naramdaman ni Nerissa ang ulo ng alaga ni Mark na kumikiskis sa ibabaw ng labi ng kanyang perlas. Hindi na siya makapaghintay na punuin ng sandatang iyon. Ang malaking alaga ni Mark. Tingnan mo ko, utos nito. She did look at him. Lock her burning gaze into his burning gaze. Pagkatapos ay marahang giniya nito ang matigas na ari papasok sa kanya. Napasinghap ng malalim si Nerissa nang tuluyan itong makapasok at punuin siya. Ibinaon ng binata ang sarili sa pinakamalalim na kaya nito. He filled her as wonderfully as she could have ever imagined. Masarap, matamis, walang katulad. This is so good, so damn good. Napaungol din si Mark sa sarap. Umikit ito sa sarap na nararamdaman. Mas ibinaon pa nito ang sarili. Mark, sambit ni Nerissa. Pagkatapos ay Marinya ikinagat ang dila. Sinisigurong hindi iyon isang panaginip lang at hindi isang eksena na produkto lang ng kanyang imahinasyon. Nangyayari yun. Nangyayari talaga. You're so tight and I love it. Risa, ang sarap. Are you comfortable with my size? Comfortable? She was in heaven. Inisihan niya ang binata. Move now please. Magkahinang pa rin ang mga mata. Nagsimulang gumalaw si Mark. Lumabas at pumapasok ang kahandaan sa kanya. Nerissa became greedy and asked for more. Sinalubong niya ang bawat ulos nito at hinahabol kapag lalabas. They move in perfect rhythm. Hindi lamang ang kanilang mga katawan, ang mga perpektong ritmo, kundi maging ang mga ungol nila.
mga ungol na humahalo sa mga patak ng ulat sa bubong, mga ungol na humahalo sa sipol ng hangin sa labas. They both knew the weather was getting really bad outside, but they didn't care. There was no time, no place, no bad weather pounding to enter their cocoon of ecstasy. Then nasalapaap sila, patungong langit, at masarap yon sa pakiramdam. Napakasarap. The pressure of excitement was building gloriously. Good? He asked in a voice that never been huskier. Risa. Rumaragasa ang sensasyon. Humahampas ang sarap sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. The tingling sensation was making her lose her mind. Parang papanawa ng ulirat si Nerissa sa sarap. That was it. Nangyayari nga talaga. Nagkakaroon ng buhay ang kanyang mga pantasya. Kasama niya si Mark, kapiling sa mainit na sandaling iyon. Mark, you're so good, anas niya, kagatlabi at nakapikit. Her mind began to shift dimensions. She was dying into a pool of lights, silvers, blacks, golds, whites. You're so good too, Risa. You are hot. Humihinga na sabi ng binata at sinundan iyon ng ungol. Open your eyes, utos nito. Iminulat ni Nerissa ang mga mata. Inayahang ipakita kay Mark kung anong epekto nito sa kanya. Napapaungol ang binata na maging madalas ang pag-ulos. Ikinawit niya ang mga braso sa leeg ni Mark. Ang kanyang mga binti sa maumbok nitong pag-upo. Malapit na siyang sumabog. Malapit na niyang marating ang tuktok ng dako roon. Mark, Mark. Tila nagdidilir yung usal ni Nerissa. Hindi na siya masusurpresa kung tumirik man ang kanyang mga mata. Dahil talaga namang masarap. Masarap na masarap. She heard Mark groan. Malapit na ako. Nito. Gigil na pinagkagalit ang mga ngipin habang patuloy sa pagbayo. Sa malalim na pagbayo. Nerissa cried in ecstasy. Idinay niya mga kuko sa mga balikat ng binata. The orgasm was so overwhelming. She was floating, losing balance, swept up in the blissful passion of the moment. Matindi ring napaungol si Mark. Ibinao niya ng husto ang kanyang alaga sa kaloob-looban ni Nerissa. Naramdaman ni Nerissa ang pagsabog ng luwalhati sa kalooban niya. She came. Mark had come too. Ang naninigas na alaga nito ay nasa kaloob-looban niya at umipintig. That was great. Bulalas ng binata, habol ang hininga. It was awesome. Kumpirma ni Nerissa. She was in state of drug intoxication. Nagpatira siya kay Marquez Marquez. Usal niya, nakangisi. The infamous rider with an infectious smile and hot body. Tumawa si Mark. He looked pleased. I knew it. You desire me. Sino ba naman hindi magnanasa sa ganitong klaseng lalaki? Gusto niyang isagot pero inangkinan nito ang kanyang mga labi. Mainit, makamundo, o pang-angking halik. Pinakawalan nito ang kanyang mga labi. And I couldn't wait to do it again. Really? I'm not like one of those fan of yours na iiwan mo pagkatapos mo makipaglaro. Siyempre ay hindi iyon ang huling pagkakataon na gagawin nila ang maglaro. Gagamitin nga siya nito, hindi ba? Maggagamitan sila. Mark reluctantly withdrew himself. Naupo ito sa gilid ng sopa, tinunghayan ang kanyang kaugdan. No, I like the feeling of being inside you. Nito sa katumawa. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko na ito ang unang pagkakataon na ginawa ko ito nang walang suot na proteksyon? Hindi ito ang una. Kagabi, nakangisi niyang wika. You're right, but just the same, I like it. Hinaplos ni Mark ang braso ni Nerissa. Nagdulot iyon ng goosebumps. Gusto ko ang alaga ko laging nasa loob mo. Skin to skin. Walang proteksyon. I love your tightness. Your heat closing it on me. So damn pleasurable. Gusto ko ang balat mo. Malambot, makinis. Napapakit si Nerissa. Napalunok sa sensasyong hatid ng daliri ng binata sa kanyang balat.
Napapalunok sa mga sinasabi at sa tinig nito. And I love how you smell, how you taste. Hindi niya napigilan ang pagtakas ng ungol sa kanyang lalamunan. You're arousing me again, alam mo ba yon? Isang mapang-akit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mark. Those sexy lips. Maya-maya ay sumeryoso ito. Tinira ba kita kagabi? Umiling si Nerissa at maraang hinaplos ang guhit ng mga abdominal muscles at tiyan ng binata. Not really. He started kissing me and touching me. And I lost control. Ginusto ko rin ang nangyari. Tumango si Mark. Gusto mo bang dito tayo magpahinga o sa kwarto? Masama ang panahon. Wala rin tayong ibang magagawa. Tayo. Ibig sabihin ay sasamahan pa rin siya ng binata. Masikip ang sofa para sa kanilang dalawa, pero gusto niya yon. As long as Mark was beside her, cuddling her. At this was perfect. Just perfect. Dito na lang. Okay, kukuha ko ng ilang comforter sa kwarto. Wait for me. Tumayo ito. Walang pakialam sa kahubdan at makisig na naglakad patungo sa silid. Nakagati ni Nerissa ang ibabang labi sa paghanga. Confident, gorgeous, tall, powerful biceps, broad shoulders, narrow waist. That round but tight butt was definitely drool-worthy. Di niya mapigilan sarili at napasipol. Yung sipol na ginagawa ng mga tambay sa kanto kapag may dumaraang sexy sa harap ng mga ito. Tumigil sa paghakbang si Mark at nakapamiwang na humarap sa kanya, showing everything. Nakangisi ito na parabang sinasabi na, okay, magsawa ka sa pagtingin ha. Suit yourself, enjoy. Umagikik naman si Nerissa. And yeah, hinayaan niya ang mga mata na mamasyar sa kahubdan ng binata. Malakas na napabuntong hininga siya sa paghanga. Ang hot talaga ni Mark. Okay, nagsimula na ang laro. At mayroon siyang 2 batas na maaaring ipatupad para sa sarili. Una, kalimutan ang tungkol kay Teresa at enjoy ang mangyayari. At pangalawa, tungkol lamang ito sa pagnanasa at atraksyon, kaya hindi niya hahayaan ang sarili na tuluyang mahulog kay Mark. Itutuloy.